nagkaroon ng botohan mga kababayan dyan po sa Kamara de Representantes patungkol po sa substance ng impeachment mga kababayan na inihain po o mga ground ng impeachment na inihain po laban kay Vice President Sara Duterte. At nung nakitaan nga mga kababayan ng mga miyembro ng Committee on Justice na may grounds nga mga kababayan, 54 po yung bumoto. At yung 54 na yon, pinuna po ni Paulo Duterte at tila galit na galit mga kababayan. Ito pong si Paulo Duterte doon po sa 54 na miyembro ng Committee on Justice na bumoto para po para mapatunayan at masabi na may substance yung mga grounds na ibinibintang mga kababayan o inaaligasyon laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo po, pakinggan muna natin itong nakita nating balita galing po dito mga kababayan sa News 5. Sabi po dito, idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte at yun yung 3 and 4 mga kababayan. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Dineklara na sufficient in substance ang House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa ng... Ano to mga kababayan na mangyayari dito? Survival. Ano po itong si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, ito, nakikita ko dito na may impeach po talaga itong si Sara. Lalo na doon sa grounds number 4 na kung saan mga kababayan mahirap pong i-deny po yun. Dahil unang-una, kung mapapansin nyo po doon sa impeachment number 3, yung grounds number 4, maliwanag yung video niya doon kung paano siya nagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady, at saka po ng former House Speaker ng Congress mga kababayan. So ngayon, ito, i-play po natin. Ang una sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang numero ng botohan? Pareho yung nakuhang boto nitong dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte para sa sufficiency in substance. 54 po yung bumotong pabor, isa lang yung tumutol habang wala namang nag-abstain. Yung nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ibig sabihin sa... Oy, pero sinasabi ni Bong Suntay mga kababayan na hindi daw po siya didishit kahit obvious na obvious naman. Pat ang laman o basehan ng impeachment complaints. Halos pareho yung grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa nga doon sa mga ipinabubusisi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa komite ay yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kapansin-pansin ayon kay Ridon yung paglaki ng ari-arian ng bise mula po sa 18 million pesos noong 2008, lumoboro ito sa 88.5 million pesos noong 2024. Kinwestiyon naman ni Suntay yung koneksyon ni VP Sara sa umunoy bagman nito na si Ramil Madriaga. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. Narito po yung kanilang mga pahayag. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Alam mo, Congressman Bong Suntay, kapag ikaw ay confidential informant, hindi mo na kailangan ng appointment. Anytime pagka pinatawag ka ni Sara Duterte, kailangan nandudong ka para gampanan yung trabaho mo. Which is pag inutusan ka magdala ng pera, kailangan mong dalhin yung mga pera dun sa mga tao na pinapadalhan ni Sara Duterte ng pera galing dun sa confidential funds. Hindi mo na kailangan ng appointment dyan dahil ikaw ang kusang ipapatawag ni Sara Duterte kapag may kailangan siya. Para ma-direct na naman natin yung linkage nung dalawa. We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. At Marian, kaugnay dito kay Madriaga, may epekto kaya ito sa impeachment proceedings lalo't kinasuhan ito ng perjury ni VP Sara? Jiggy, ay nga dun sa House Justice Committee, walang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong ng impeachment proceedings. Ipasasabina o ipatatawag din naman daw kasi itong si Madriaga para nga patunayan yung kanyang affidavit. Ilan po dun sa mga salaysay ni Madriaga ay kung kani-kanino at saan napunta ang confidential funds ng Vice Presidente. Narito po yung pahayag ni Congressman Terry Ridon. Kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant, within yung sinasabi niya kung
context of use of confidential funds. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado, kundi Tama. ang estado niya ay confidential yun. informant. So, At ngayon, Saka mga kababayan, ang trabaho ni Madriaga kung kailan siya ipatawag ni Sara Duterte para mag-deliver ng pera o gumawa ng mga ipinagagawa ni Sara Duterte, doon pa lang siya mga kababayan, makakakonek ulit kay Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin kapag ka-empleyado ka, natural araw-araw kang pumapasok sa trabaho mo kasi nga employee ka ni Sara Duterte. Pero ito kasing si Madriaga mga kababayan, confidential informant siya ni Sara Duterte. At siguro kada trabaho niya, doon din siya nababayaran. ngayong nadeklara na sufficient in form and substance yung dalawa reklamo, anong susunod na proseso dito sa Kamara? Jiggy, formal na padadalhan ng notice ng komite si VP Sara. Kalakip po itong kopya ng dalawang reklamo at meron siyang 10 calendar days para sagutin ito. Pagkatapos ay bibigyan naman ng pagkakataon yung mga complainant na mag-reply sa sagot ng bise sa loob po ng 3 days. At another 3 days naman para sa rejoinder ng kampo ng bise. Ayon nga kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang muling mag-convene sa April 8. Yan ay para naman tukuyin kung sufficient o sapat ang grounds for impeachment laban kay VP Sara. At doon na malalaman kung uusad na sa pagdinig o hearing proper yung mga reklamo. Jiggy. At meron na bang reaksyon ng kampo ni VP Sara dito sa usapin ng impeachment? Jiggy, sa isang pahayag, sinabi nga ng defense team ni VP Sara na susuriin nilang mabuti yung mga isinagawang hakbang at pagdinig ng komite. Hindi na rin daw muna sila magbibigay ng komento sa media at haharapin daw nila ang usapin sa wastong proseso na ayon sa batas. Para naman doon sa kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte, hindi na raw niya ito ikinabigla. Patunay ani niya. Yan kita niyo mga kababayan yung sinasabi ni Paulo Duterte dito. Yung daw pong impeachment ni Sara Duterte ay ginagamit na pang-weaponize laban daw po sa kanila. At hindi naman talaga daw po hustisya yung hinahanap dyan. Kung hindi, talagang pinupolitika lang sila. Yun yung sabi dito, sabi dito, a certain forces in Congress are willing to weaponize impeachment for political ends rather than uphold fairness and justice, mga kababayan. Ito na ginagamit ng Kongreso ang impeachment para sa politika at hindi sa katarungan. Pinuri pa niya si Suntay sa umanong paninindigan at hindi pagpapapressure sa mga kapwa kongresista. Yan muna ang latest. Ano pa ba naman ang aasahan nyo kay Paulo Duterte? Natural mga kababayan, magagalit yan doon sa 54 na bumoto para masabi na may substance yung mga grounds mga kababayan or may substance yung mga aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan nyo talaga mga kababayan, kahit saan po talaga natin daanin yung pagbabanta niya sa buhay ng Presidente, ng First Lady at ng former House Speaker, talagang hindi po niya mapapasinungalingan yon. Dahil buong kababayang Pilipino po natin, karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, talagang nasaksihan po yung pagbabanta na yun. Sa totoo nga lang mga kababayan, kung titingnan nyo, nabalita po rin yan sa mga international news mga kababayan, yung ginawang yan na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente. Kaya mahihirapan po talaga yung mga abogado ni Sara na magdi-defend dyan po sa usaping yan. So ngayon, kung mapapansin nyo rin mga kababayan, in my personal opinion, hindi naman masasabi na ito pong impeachment laban kay Sara Duterte ay pang-weaponize lamang. At pinupolitika lamang ito po mga Duterte dahil alam naman po natin na talagang kahit hindi nila sabihin o kahit iwasan nila ito, talagang may dapat panagutan at dapat sagutin etong si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo rin, pag tinatanong po etong si Sara Duterte kung ano po ang masasabi sa kanyang sa impeachment laban po sa kanya, ito po yung sinasagot niya. Ayan sabi niya dito, basahin po natin. Ayon po sa News 5, deadma sa impeachment complaint deliberation. Si Vice President Sara Duterte daw. Bakit daw? Hindi raw nakamonitor si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng House panel sa impeachment complaint laban daw po sa kanya. Nakatakdang pagbutohan ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance, which is nangyari na at 54 na yung bumoto mga kababayan dito sa dalawang impeachment, which is yung impeachment number 3
at impeachment number 4 mga kababayan, yung mga complaint na yan. So ngayon, kung mapapansin nyo rin, ang sagot po ni Vice President Sara Duterte, marami akong ginagawang trabaho. Hindi yan ang prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ba nagagawa ni Vice President Sara Duterte? Ano po ba ang trabaho na tinatrabaho niya? O yung sinasabi niya mga kababayan na pinagkakabisihan niya? Kasi kung titingnan naman po talaga natin mga kababayan, hindi naman po talaga nagtatrabaho yung ating Vice President. Kapag nga tinanong nyo yung mga taga-suporta niya kung ano ba nagawa na niyan, wala nga maisagot mga kababayan. Kasi wala naman nga po talaga. Ano po ang ginagawa ng ating Vice President? Ano po malimit nating makita? Nagta-travel abroad. Di ba, nung nakaraan lang, nasa Thailand siya mga kababayan. And then pagkabalik ng Pilipinas, ganito na po yung mga pinaggagawa niya na parang ang dating nagtatrabaho siya kahit hindi naman po talaga. Ano po, kaya mga kababayan, sa totoo lang, hindi rin natin masisisi yung karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin o sa mga o sa taong bayan kung bakit gusto po nila na humarap sa impeachment trial ito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, sa tagal-tagal na panahon mga kababayan, na dapat sinagot na po niya itong mga aligasyong ito, hindi po niya nasagot yan. At matagal na panahon po niyang iniiwasan yan. So ngayon, panahon na naman ata para harapin ni Vice President Sara Duterte yung multo na tinatakbuhan niya. Yung matinding aligasyon na ibinabato po laban sa kanya na matagal niyang iniiwasan at matagal po niyang tinatakbuhan. So ngayon, kung mapapansin niyo mga kababayan, in my personal opinion, ang tingin ko talaga dito, may impeach po talaga etong si Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon mga kababayan dito po sa Kamara de Representantes, kasi unang-una, malalakas mga kababayan yung dalawang impeachment complaint na isinampa po laban sa kanya, which is ito pong impeachment complaint number 3 at ito pong impeachment complaint number 4. Lalo na mga kababayan, do sa impeachment number 3, grounds number 4, napakalakas po nun kasi may video at nasaksihan ng taong bayan yung ginawa niyang pagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi po ni Paulo Duterte dito na pinupolitika sila mga kababayan, para sa akin wala pong katotohanan yan. Kasi kung meron man pong namumulitika dito, sila yun. Sila yung maliwanag na namumulitika laban po sa presidente. At dito nga maliwanag mga kababayan na talaga may pagkadidisit din. Ito pong si Congressman Bong Suntay. Dahil kung titingnan po ninyo mga kababayan, talagang puring-puri pa siya ni Paulo Duterte. Alam nyo, kahit itanggi niyang hindi siya DDS mga kababayan, halatang halata naman yan ng sambayan ng Pilipino. Kahit itanggi po niya yan. So ngayon, basahin po natin. Tanggalin muna nga natin yung ads. Yan. So ngayon mga kababayan, sabi po dito sa balita, ito daw po, naglabas ng opisyal na pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kasunod ng desisyon ng House Committee on Justice na ideklarang sufficient inform and substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban po sa kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong na hindi na umano siya nagugulat sa naging pasya ng komite. Ngunit iginiit niyang ipinapakita nito kung paano umano ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso ang impeachment para sa layuning politikal mga kababayan. Sabi pa dito, ayon sa mambabatas, sa halip na pairalin ang pagiging patas at katarungan, nagiging instrumento umano ang impeachment para daw po sa pamumulitika o sa politika laban sa kanilang pamilya. Sabi pa dito mga kababayan, pinuri naman ni Duterte si Quezon City 4th District Representative Jesus Manuel Bong Suntay na nag-iisang bumoto laban po sa pag-usad ng ikaapat na impeachment complaint. Ayon kay Duterte, ipinapakita umano ni Suntay ang tapang at integridad sa paninindigan kahit nag-iisa ito sa boto. Sabi pa dito, samantala nagbigay rin siya ng paalala sa 54 na mambabatas na bumoto pabor sa pag-usad ng reklamo laban po sa kanyang kapatid mga kababayan. Ayon sa kanya, pansamantala lamang ang kapangyarihang politikal. Ngunit permanente ang pananagutan sa taong bayan. Yan po yung sabi ni Paulo Duterte.
Sabi pa dito mga kababayan, dagdag pa ng kongresista, habang itinutulak ang impeachment laban sa Vice Presidente, may iba pa umanong seryosong isyo na dapat ding bigyan ng pansin. Kabilang dito ang umano'y trilyong pisong anomalya sa flood control projects. Ang mga paratang na may mga pondong ipinamamahagi umano sa loob ng mga maleta at ang matagal ng panawagan para po sa hair follicle test daw ng presidente. Ano po, para daw po maaksyonan ang mga opisyal ng gobyerno. Aniya, sa oras na dumating ang panahong iyon, dapat maging handa ang lahat sa pananagutan ang kanilang mga desisyon sa harap ng taong bayan na ang kanilang kinakatawan. Yan po yung sabi mga kababayan ni Paulo Duterte. Pero kung titingnan nyo, kung meron man pong namumulitika dito, hindi naman po yung mga kongresista na sinusumpaan lang naman yung kanilang tungkulin. Kung hindi, itong mga ito na hindi na nga nagtatrabaho, ang lalakas pa ng loob magreklamo. Di po ba? Parang ang dating kasi dito mga kababayan, baka siguro natutulog pa. Ito pong si Congressman Paulo Duterte sa pansitan at akala nila sila pa yung nasa kapangyarihan mga kababayan at tatay niya pa yung presidente at kaalyado pa nila yung speaker ng Kamara de Representantes mga kababayan. Kaya siguro ganito na lamang magsasalita at mag-aasta ito pong si Paulo Duterte. Siguro nung panahon nila, ganyan po ang galawan nila. Na kapag may kaalyado po sila na nagkamali, talagang pagtatakpan nila mga kababayan at kapag pinuna, sasabihin nila pinupolitika. Kahit maliwanag naman na sila naman talaga ang namumulitika at hindi na nga nagtatrabaho, ang lakas-lakas pa ng loob magreklamo. Maliwanag naman na kaya nahaharap sa ganyan si Vice President Sara Duterte kasi may dapat siyang sagutin at may dapat po siyang panagutan. Hindi naman yung pwedeng takasan at takbuhan ito po mga pananagutan o mga dapat niyang sagutin sa tanong ng napakarami nating kababayang Pilipino kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So ngayon mga kababayan, kung nahaharap man itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment, kasalanan niya yon. Dahil unang-una naging pabaya siya sa paggasta ng pera ng taong bayan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa mga hirit na ito ni Paulo Duterte. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan mga kababayan.